Since off ako ngayon, so manglimpyo sa tano. Limpyuhan sa nato ang ato ang kusina kasi parang medyo marumi na siya ng konti. Doon naglinis na ako niyan last week. So ngayon, nag-wipe naman ako diyan sa wall na yan kasi diyan kasi yung lutuan namin eh. So pag masyadong oily na yung wall, so ini-sprayhan ko yan siya at pinupunasan ko siya para matanggal yung mga oil na nandun sa wall na nakadikit. So, ganun talaga yan sa kusina. So, lagi ko yung wina-wipe yan para at least malinis tingnan, maganda tingnan. At hindi pa ako nakontento niyan, talagang binalikan ko yung cover ng kala, ng lutuan na yan kasi feeling ko parang may mantika pa siya. So, inisprehan ko yan ulit at pinunasan ko na naman ulit. Ganyan ako guys, parang sa tingin, pagtingin ko na parang may sakit siya sa mata, tingnan talagang inuulit ko yan. At least dyan sa kalan na yan, lahat naman ginagawa nila yung part nila. Kasi alam talaga nila na after luto, after nilang gamitin yan, dapat linisan nila yan after nilang kain. So hindi nila pwedeng iwan yan na madumi. Kasi unang-una, hindi lang sila ang gumagamit ng kalan, ng kusina. So, kung sino ang gagamit ng kusina, kung sino ang gagamit ng lutuan, right after, linisan talaga yan. At lahat ng door ng cabinet, talagang inisprehan ko yan at saka pinunasan ko. Kasi may mga dumi kasi siya na parang sticky, na madumi, yan. So, mga mantika din yun siya di ba? So, yun, pinunasan ko din yan para at least maging malinis siya tingnan at saka maging maaliwalas tingnan. So, ganun talaga ako guys. Talagang kung kailangan ko talagang kuskusin, kinukuskus ko talaga yan. At di pa ako nakontento, kinuskus ko pa yung taas at muntik pa akong tumba dyan. Buti na lang, nakabalance ako. Naku lang, ang insurance, walang insurance. Paano na lang? Magmatumba ako, naku lang, yates. Buti na lang talaga nakabalance ako. Pero kinabahan ako nun. So yan, so talagang kinuskus ko din yan dyan. Kasi ang pangit naman tingnan no, tapos makintab na yung sa baba, yung mga tiles na yan, tapos doon sa taas ng cabinet, nag-yellow-yellow na, ang daming oil. 'Di ba? So dapat isali mo yun para maganda tingnan, para maging balance yung linis. 'Di ba? So ganyan talaga ako, guys. Pagkatapos kong punasan yung mga tiles, so diyan na naman ako na part na yan. So hinila ko yung burner na yan at saka inisprehan ko. Kasi usually, guys, diyang part na yan ang pinakamarumi. Diyan maraming mga nahuhulog diyan ng mga kanin, may mga nahuhulog diyan ng mga may nakita pa ko diyan na isda, yung maliit lang, yung ano, may mga tawag nito, may mga onion, ano man ko nagluluto, nagigisa, tapos nahulog diyan, tapos hindi nakuha, so naninigas na doon sa ilalim. So yan usually ang ano diyan, pinakamadumi at saka ang dami nagmamantika na talaga. So inisprehan ko lang yan, nalinisan ko na din yan last week. So ang ginawa ko, tinanggal ko na naman ulit at saka nilinisan ko. At least nung pagtanggal ko diyan ngayon is hindi siya ganoon kadumi. 'Di ba? So namamanage ko siya. Ayan. So yung both side na yan diyan, yung sa tiles ay nako lang, nagmamantika lagi yan. Kaya lagi kong iniisprehan yan at lagi kong minamap. At nung hinila ko yung burner na yan, nako lang, nasugatan pa ako. Ang talas pala ng anong burner na yan, yung sa pinakagilid niya, yung sa taas, nako lang. Paghila ko, pagbuhat ko ng burner, ang talas, tingnan mo ang kamay ko, may nilagyan ko lang ng tissue at saka tinalian ko ng tape. Wala kasing band-aid. Ang sakit, ang hapdi, grabe, ang grabe ng dugo niya, pinaano ko sa tubig. Grabe, masakit. So yan, minamap ko na yan, ayan, ganyan. So ganyan lang, talagang kuskusin mo siya, pupunasan mo siya, kasi pag hindi, nako lang, hindi talaga siya pwedeng hindi punasan kasi talagang napakadumi, nakakadiri. So talagang mini-maintain ko yan na laging linisan. So ako ang gumagawa niyan lagi, hindi actually yung mga kasama ko dito sa bahay, hindi ko sila nire-required na gawin nila yan, ganito, ganyan, wala, I don't demand. Ang request ko lang talaga sa kanila is right after magluto, punasan ang kalan, punasan lang ang mga area na kung saan sila naghihiwa. Basta yung part na kung madumi, habang gumagamit sila, yan, pupunasan nila. So yun, which is ginagawa nila. Pati yung part na yan, yung mga ganyan, paglilinis, pagmamap ng floor, no, I don't ask them. Kung nagmamap sila, mabuti, thank you. But at least,
ginagawa naman talaga ng part nila at saka nakipag-cooperate naman din talaga sila. Which is good. So ayan, patapos na ako niyan. At tingnan nyo naman ang kusina namin guys. Walang mga lagay ng plato, walang mga nakakalat na mga rice cooker kasi nakatago nasa cabinet. Ayaw kong ipalagay dyan. Ang purpose, para at least kung sino magluluto, o at least merong enough space. Makagalaw sila ng maayos, hindi yung saan maski ipapatong yung mga hinihiwang mga ricados kasi walang space. So ayoko ng ganyan. Gusto ko dapat malinis lang siya ang countertop para at least komportable. Kaya never kong pinalagyan dyan ng mga lagayan ng plato. Yung sa amin lang na part, kasi medyo maliit lang naman yun siya. Yan, so, yun lang ang sa amin doon nakalagay. Pero yung part na yan dyan, ang mga plato nila, yung mga lagayan ng plato nila is nasa cabinet na sa ilalim. Para at least dyan sila maghihiwa. Dyan sila lahat, patong nila lahat dyan. Di ba? Mas komportable. Maaliwalas din, maayos din, di ba? Ganun. So, yan lang muna guys. Bye-bye!